So when we say nested, ito yung if inside ng if. So kumbaga meron ka decision in above and below meron ka ding decision na ginagawa. Okay? Let's say for example, ito yung first if natin. Then sinabi mo, you pass. And then gusto natin i-congratulate natin yung magiging student natin if ang naging grade niya ay 90 pataas. So, paano natin gagawin yon? So, magkakaroon ka lang ng another if dito. Again, wala siya dito, naka-indent siya kasi inside siya ng if natin. Kaya naka-align siya sa magiging print. So, if yung grade natin ay greater than equal siya, again, kung 90 ang magiging grade niya, ang gagawin lang naman natin, ipiprint lang natin yung sabihin natin, for example, sabihin natin excellent. Yan. Then, after nyan, eto na ngayon yung nested if natin. So, maglalagay naman tayo sa baba ng else. So, sa else natin, gagawin natin, magkakaroon ka ulit ng if, ng else, ng print, and then after nito, sasabihin mo na lang, good job. So, ano yung nangyari dito? So, ito yung first condition natin. So, ito yung nested condition ngayon natin. So, ang nangyari, papasok lang tayo dito kapag ang naging grade mo ay greater than equals to 75. Pero, again, papasok ulit tayo dito kapag ang naging grade niya ay 90 and above. So, kumbaga, kung 91 ang pinrint niya, ang nilagay niya, lilitaw yung UPass at saka yung excellent. Kapag nasa, let's say, nasa 76, eto lang yung lilitaw. So, check natin siya. So, let's say, for example, ang name ay Zara. Ang grade natin, in between tayo, 75 and 90. Let's say, for example, 77 lang ang grade. So, ang lilitaw, Zara, you pass. Good job. Ayun, yung good job natin. Kasi nga, eto, i-cover niya yung 89 pababa. So, kumbaga, magmimit na dito yung 75 hanggang 89. Kasi yung 90, hindi na natin siya cover kasi nga naka-equal siya dito sa pangalawang if natin. So, anything that goes sa input natin na 75 hanggang 89, papasok yung good job natin. Unless, ang i-type natin dito ay 95, excellent yung lilitaw. Ay, sorry, mali. Alisin na natin yung name, no? Kasi hindi naman natin ano yung name. So, sa grade, let's say for example, 95. Uy, ano yun? Ay, sorry. Yung variable dito. Hindi ko naalis. Yan. So, 95. Ayan. So, you pass and excellent. So, sa condition natin, sa if natin, ang importante dito, yung magiging condition mo at yung structure ng condition mo. Okay? So, dito naman, sa last resort natin na else, so meron tayong you failed. So, pwede din tayo maglagay ng if dito. Okay? So, sabihin natin, if yung grade ay naka-greater than equal naman siya. Let's say, sabihin natin 60. Ang ilalagay natin dito, so maglalagay tayo ng print. And then, let's place dito, you were close. Kasi, sabihin na natin, medyo malapit siya sa 75. Okay? And then, after nun, magkakaroon tayo ng else. So, sa else natin, sabihin natin, advise natin siya na you need more practice. Yan. So, lagay natin, una ay 50 lang. So, you failed, you need more practice. Bakit? Kasi hindi siya cover ng greater than equal to 60 natin. Okay? So, let's say for example, nag 65.
yung user natin. So, you failed, you were close. Kasi malapit naman na siya sa ating 60 or sa 75 na passing natin. So, ganun lang naman yung structure ng if natin. It's more on decision making siya.